Magandang hapon sa ikaw. Okay, unang-una, may biglang pagtaas, ano? Nagulat tayo na more than 200% as compared to last year ang itinaas po ng leptospirosis. Hindi nakakapagtataka kasi nga sunod-sunod yung bagyo na. So hindi nakaka-recover yung baha. Lagi nandyan. So ang dami-dami. Paano kung nakatira ka doon sa community na talagang bahain? Wala kang choice kundi lumusong sa baha. Okay. Diba? Para ho doon sa mga, syempre, nagkakaroon po na itong mga pagbabaha, no? Ano kung mapapayo natin? Dahil, yun nga, kayo na mismo nagsabi, hindi pa humuhupay mga baha sa ibang lugar. Kailangan siguro po maging mitikuloso tayo sa ating kalusugan. Kung kayo talagang lumusong sa baha, maghugas ng katawan, lalo na po yung binti natin ng sabon at tubig. Meron na po mga prophylaxis na binibigay para po makaiwas po tayo dapuan itong sakit na ito. Pero kung sakasakali nga po na after 2 to 2 weeks na kayo lumusong sa baha ay nagkaroon kayo ng lagnat at parang trangkaso, masakit ang kalamnan, masakit ang yung mata po parang namumula or parang naninilaw daw, masakit ang tiyan, naduduwal po kayo, baka nga po leptospirosis yan, magpunta na po kayo sa doktor. Okay, ang sinasabi kasi ang karaniwang notion natin, pag leptospirosis, nakukuha yan sa ihi ng daga. Okay. Is it only daga o iba pang mga hayop? Sa Pilipinas kasi, ang culprit daga. Pero sa ibang countries, sa ibang part ng mundo, marami pang ibang mga animals na pwede po mag-harbor po nito. As pusa, aso. No? For example, yung house pet ninyo po na dog or pusa, nadilaan po o nainom po niya yung kanya pong tubigan na naihian po ng daga. Diba? So, pwede rin siya ma-infect. Pero yung sinasabi kasi, basta daw may sugat, doon ka magkakaroon. It doesn't necessarily follow. Tandaan niyo po na hindi lamang po broken na skin ang pwede pong madapuan po nito. Kung kayo pwede lumusong sa baha, pwede pumasok sa ating mata, sa ating ilong, sa ating bibig. Lahat ng may butas, lahat no? Po, yung mucous membrane po natin, sa ating kasariang pambabae, ay pwede pong pasukan po yan. Kaya hindi lang po sa broken skin or sugat po pwede kayo makasukan. Ayun, at least malinaw ho yan. Paano naman natin magagamot yan? Meron bang pangunang lunas kung nakakaramdam syempre, depende po. Kinakailangan po talaga, punta ka kayo sa doktor. Kung sakasakali pong grabe na po tayo lagnat ninyo, masakit yung katawan nyo, yung ihi po niyo parang hindi na kayo umiihi, naninilaw na po kayo, iba na po kulay ng inyong ihi, kulay tsaa daw, kulay tsaa. Dapat po siguro magpunta na kayo sa doktor. Antibiotiko po ang katapat niyan, kinakailangan po siniswero na po kasi pwede po kayo bumagsak ang presyon, magkaproblema sa puso, at ito'y nakakamatay, no? Nakakamatay po yun, pwede po mag-renal failure. Kaya po dapat ay punta ka agad kung sakasakali pong history kayo ng wading sa flood o lumusong sa baha. Talagang hindi may iwasan, siguro maganda rin yung prevention, bota, maglinis ng katawan ng sabon at tubig. Siguro din pong malinis po o hindi kontaminado ang mga tubig na gagamitin po sa ating pong kalusugan. Alright, talagang ang dapat po natin gawin, huwag nating isa sa walang bahala. Lalo na kung meron din tayong nararamdaman mga sintomas po na nabanggit ni Dr. Salinel. Thank you very much, Doc. At manatili pa rin po nakatutok dito pa rin po sa On Call. Magbabalik pa rin po kami.